Magandang araw po sa inyo, mga mahal kong senior. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatutok sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamabisang paraan para muling palakasin ang inyong mga kalamnan pagkatapos ng edad 60 ay hindi matatagpuan sa tableta pulbos o protein shake, kundi sa isang bagay na malambot, matamis at marahil ay tahimik na nakalagay na sa inyong kusina. Maaaring magulat kayo, pero may mga prutas na hindi lang nagpapabagal sa paghina ng kalamnan, kundi tumutulong pa na ibalik ang lakas nito. At ang pinakamakapangyarihang prutas sa lahat, sasabihin ko sa dulo ng ating usapan, yung may pinakamatibay na siyensya sa likod nito at yung laging tinatanong sa akin ng aking mga pasyente. Kaya samahan niyo ako dahil siguradong ayaw niyong palampasin ito. Ngayon, hayaan niyo akong magtanong ng isang personal na bagay. Naramdaman niyo na ba yun? Yung pagkakataon na ang pagbuhat ng isang bagay na magaan ay parang bumigat. Yung pag-akyat sa hagdanan ay nagiiwan sa inyo ng kaunting hingal. Yung pakiramdam na ang inyong balanse, postura at lakas ay hindi na tulad ng dati. Ang tahimik na pagbabagong iyan ay hindi imahinasyon lamang. Ito po ay tinatawag na sarcopenia, ang unti-unting paghina ng kalamnan dahil sa pagtanda. At nagsisimula ito ng mas maaga kaysa sa inaakala ng marami. Dahan-dahan, unti-unti nitong binabawasan ang inyong kalayaan, ang inyong enerhiya, ang inyong kagaanan sa pagkilos. At marami sa atin ay tinatanggap na lang ito bilang bahagi ng pagtanda. Pero paano kung hindi natin ito tanggapin? Paano kung maaari nating alagaan ang ating mga kalamnan sa natural na paraan, gamit ang mga totoong pagkain na tumutulong sa katawan na gumaling magkumpuni at muling lumakas? Ngayon, tuturo ko sa inyo ang 5 makapangyarihang prutas na hindi lang madaling hanapin at masarap kainin, kundi suportado rin ng matibay na siyensya. Bawat isa ay may iba't ibang papel lumalaban sa pamamaga sumusuporta sa paggaling, nagpapalakas at nagpapabuti ng pagkilos. At ang pinakamaganda sa lahat, sila'y ligtas, banayad at perpekto para sa mga edad 60 pataas. Mula sa malaberde at kremang prutas na lumalaban sa pamamaga hanggang sa maasim na pulang katas na nagpapaginhawa sa pananakit habang kayo'y natutulog. At sa huli, ang simpleng prutas na madalas nasa bahay lang na tahimik na nagtatago ng isa sa mga pinakakapanapanabik na sikreto para sa pagpapalakas ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ating tuklasin sila isa-isa. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Ang inyong unang bagong kakampi sa lakas ay maaaring nasa loob na ng inyong ref. Hayaan niyong ikwento ko ang isa sa mga pinakatahimik na bayani sa inyong kusina. Ito'y malambot berde at marahil ay naikain nyo na sa ibabaw ng tinapay. Ngunit ang simpleng prutas na ito ay maaaring isa sa pinakamatibay ninyong kakampi sa pagpapanatili ng kalamnan at pagtanda ng may lakas. Ang tinutukoy ko po ay ang abokado. Maaaring narinig nyo na ang abokado ay mabuti sa puso at totoo po iyan. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang benepisyo nito ay mas malalim pa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagiging mas madaling kapitan
ng tahimik na pamamaga, yung uri na hindi nagdudulot ng kitang-kitang sakit, pero dahan-dahang pinahihina ang inyong mga kalamnan mula sa loob. Ang abokado ay puno ng monounsaturated fats na tumutulong na palamigin ang pamamaga na iyon na parang pag-apula sa isang nakatagong apoy na tahimik na nagniningas. Pero hindi diyan nagtatapos. Ang abokado ay mayaman din sa potassium, nakakagulat, na mas marami pa kaysa sa saging. Bakit mahalaga iyan? Dahil ang potassium ay mahalaga para sa tamang pag-urong ng kalamnan. Nakikipagtulungan ito sa magnesium, isa pang mineral na taglay ng abokado, upang maiwasan ang masakit na pulikat at suportahan ang matatag na paggana ng kalamnan. Ang dalawang ito ay nagpapanatili ng ritmo sa inyong katawan. Ang puso ninyo ay tumitibok ng maayos, ang inyong mga binti ay kumikilos ng may kumpiyansa, at ang inyong balanse ay matatag at sigurado. Sunod naman ang vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na matatagpuan sa abokado. Isipin nyo ito bilang bodyguard ng inyong kalamnan. Pinoprotektahan nito ang mga selula ng kalamnan mula sa pagkasira ng pang-araw-araw na buhay. Pinoprotektahan kayo mula sa oxidative stress, ang parehong stress na dahan-dahang kumakain sa lakas sa paglipas ng panahon. At para sa mga nagbabantay ng kanilang blood sugar o may alalahanin sa puso, heto pa ang magandang balita. Ang abokado ay mababa sa asukal, walang kolesterol, at nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya ng walang biglaang pagbagsak na dulot ng mga processed na merienda. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Linda, 70 taong gulang, na halos gabi-gabi ay nagigising dahil sa masakit na pulikat sa binti. Hinikayat siya ng kanyang anak na magdagdag lang ng kalahating abokado sa kanyang almusal. Hindi ko po pinansin noong una, sabi sa akin ni Aling Linda. Pero pagkatapos ng 2 linggo, nakakatulog na ako ng mahimbing buong gabi, at ang paglalakad ko sa umaga ay naging mas kasiyasya. Ngayon, ito na ang kanyang pang-araw-araw na ritual. Isang hiwa ng abokado sa whole grain na tinapay na may kaunting linga at isang piga ng lemon sa ibabaw. Simple, masustansya, makapangyarihan. At iyan ang ganda ng abokado. Madali itong ihanda. Maaari nyo itong durugin sa tinapay, ihiwa sa ensalada o i-blend sa isang smoothie kasama ng almond milk at spinach para sa isang almusal na pampalakas ng kalamnan. Ang iba pa nga ay ginagawa itong creamy avocado chocolate pudding. Oo, ang dessert ay maaaring maging gamot din. Ang susi dito ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang kaunting abokado lang bawat araw ay makakatulong na palamigin ang pamamaga, alagaan ang inyong mga kalamnan, at panatilihing kumikilos ng may kagaanan ang inyong katawan. At tandaan, ang malusog na pagtanda ay hindi tungkol sa paggawa ng lahat ng bagay ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa maliliit at tuloy-tuloy na gawi na nagpapatibay sa atin sa paglipas ng panahon. Ngayong nakapagdagdag na tayo ng isang bagay na makinis at nagpapaginhawa sa inyong routine, oras na para ipakilala ang isang prutas na matapang, maasim at handang pawiin ang mga pananakit sa umaga na nagpapabagal sa inyo bago pa man tumapak ang inyong mga paa sa sahig. Nagising na ba kayo na parang naging bato ang inyong mga binti sa magdamag? O umupo sandali
Tapos pagtayo ay naramdaman niyong lumalangit-ngit ang inyong mga tuhod o nanakit ang inyong mga balikat. Ang paninigas na iyan na pamilyar ngunit nakakainis ay kadalasang nagiging mas karaniwan habang tayo'y tumatanda. Ngunit sa loob ng isang matingkad na pulang prutas ay mayroong isang banayad na sagot sa pananakit na iyan tuwing umaga. Ipasok natin ang tart cherry. Hindi ito yung matamis na cherry na kinakain nyo sa mga picnic. Ang tart cherry ay ang mas maasim na pinsan nito na madalas makita sa anyong katas o pinatuyo. Ngunit huwag niyong maliitin ang asim nito. Sa loob nito ay punong-puno ng mga sangkap na tinatawag na anthocyanins, mga natural na antioxidant na may malakas na epektong anti-inflammatory. Ano ang ibig sabihin niyan para sa inyong mga kalamnan? Lahat. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagkakaroon ng bahagyang pamamaga na parang isang palagiang ugong sa likuran. Hindi ito laging masakit, ngunit sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang ating mga kasukasuan, pinapabigat ang ating mga kalamnan, at pinapabagal ang paggaling. Ang tart cherry ay tumutulong na pakalmahin ang panloob na sigwang iyon. Isipin niyo ito bilang isang malamig na simoy ng hangin na nagtataboy sa init ng pamamaga. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang katas ng tart cherry ay maaaring makabuluhang bawasan ang pananakit ng kalamnan at pabilisin ang paggaling pagkatapos ng pisikal na aktibidad kahit sa mga taong hindi atleta. Kung nakakatulong ito sa mga mananakbo na makabawi pagkatapos ng marathon, isipin nyo na lang kung ano ang magagawa nito para sa isang taong nagsisikap lang manatiling aktibo maglakad kasama ang aso o umakyat ng ilang baitang ng hagdanan ng may kagaanan. Naaalala ko si Mang Martin, isang 69 taong gulang na byudo na mahilig maghardin pero kinatatakutan ang paninigas ng katawan pagkatapos. Matapos magdagdag ng isang maliit na baso ng katas ng tart cherry sa kanyang gabi-gabing routine, sinabi niya sa akin, "Doc, parang binigyan ko ng pahintulot ang katawan kong maghilom habang natutulog ako." Ang mga pananakit sa umaga ay nawala at nakabalik siya sa pagtatanim ng hindi napapangiwi. At iyan ay nagdadala sa atin sa isa pang regalo ng tart cherry, natural na melatonin. Maraming nakatatanda ang nahihirapan sa pagtulog, mahirap makatulog, laging nagigising o masyadong maagang nagigising. Ang tart cherry ay naglalaman ng melatonin, ang mismong hormone na ginagamit ng inyong utak para ayusin ang inyong sleep cycle. Isang maliit na baso lang ng purong katas ng tart cherry sa gabi ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalidad at haba ng inyong pagtulog. At bakit napakahalaga ng tulog para sa mga kalamnan? Dahil sa mahimbing na pamamahinga, ang inyong katawan ay nagsisimulang magtrabaho. Kinukumpuni nito ang mga nasirang hibla ng kalamnan, binabawasan ang pamamaga, at ibinabalik ang antas ng enerhiya. Ang tulog ay kung kailan muling nagpapalakas ang inyong mga kalamnan. Ang pagsuporta dito sa natural na paraan ay nangangahulugang binibigyan nyo ang inyong katawan ng pagkakataong lumakas ng tahimik gabi-gabi. Kung hindi nyo gusto ang katas, huwag mag-alala.
Maaari nyo ring subukan ang pinatuyong tart cherry na iwiwisik sa oatmeal o yogurt o kahit inumin bilang kapsula. Siguraduhin lang na ang katas ay 100% puro walang dagdag na asukal dahil ang mga dagdag na iyon ay maaaring magpawalang bisa sa mga benepisyong inaasam ninyo. Siyempre, tulad ng anumang pagbabago, kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na kung may iniinom kayong gamot. Ngunit para sa karamihan, ang tart cherry ay isang ligtas banayad at masarap na paraan para mabawasan ang sakit at suportahan ang paggaling sa bawat pag-inom. Susunod ating tuklasin ang isang prutas na mukhang isang kumpol ng kumikinang na pulang hiyas. At sa loob ng mga hiyas na iyon ay merong isang bagay na pambihira para sa inyong mga kalamnan at enerhiya. Isipin nyo ito, hawak nyo ang isang granada o pomegranate sa inyong kamay at paghiwa nyo nito daan-daang maliliit na pulang hiyas ang bumubuhos. Bawat isa ay kumikinang na may pangako at sa loob nito, higit pa sa lasa ay isang pambihirang kapangyarihan para sa inyong mga tumatandang kalamnan. Ang mga granada ay pinahahalagahan na mula pa noong sinaunang panahon para sa kanilang mga katangiang nakapagpapagaling. Ngunit kamakailan lamang natin naintindihan kung gaano sila kahalaga para sa kalusugan ng kalamnan, lalo na para sa mga may edad na 60 pataas na nais manatiling malakas, aktibo at masigla. Magsimula tayo sa isang bagay na halos lahat sa atin ay nararanasan habang tumatanda, pagkapagod. Hindi lang kumakain na yung pagod na nararamdaman nyo pagkatapos ng mahabang araw, kundi yung patuloy na panghihina na tila nanunuot sa inyong mga kalamnan kahit pagkatapos lang ng simpleng gawain. Isa sa mga dahilan nito ay isang proseso na tinatawag na oxidative stress. Ang oxidative stress ay parang kalawang na unti-unting nabubuo sa loob ng katawan. Sinisira nito ang inyong mga hibla ng kalamnan sa antas ng selula na nagiiwan sa inyong pakiramdam na pagod at mabagal makabawi. Ngunit ang mga granada ay puno ng mga antioxidant, lalo na ang mga polyphenols tulad ng punicalagin na aktibong lumalaban sa panloob na kalawang na iyon pinoprotektahan ang inyong mga kalamnan mula sa pagkasira at pinapanatili silang gumagana sa kanilang pinakamahusay na antas. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang ginagawa ng granada para sa inyong daloy ng dugo. Pinapataas nito ang antas ng nitric oxide sa katawan na tumutulong sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwag. Ang resulta, mas magandang sirkulasyon at nangangahulugan iyan na mas maraming oxygen at sustansya ang direktang naihahatid sa inyong mga kalamnan na nagbibigay lakas sa kanila habang kumikilos at tumutulong sa kanila na mas mabilis makabawi pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Minsan mayroon akong pasyente, si Nanay Evelyn, 74 taong gulang, na nahihirapan sa mga simpleng gawaing bahay. Pagod na pagod po ako pagkatapos lang maglaba, pag-amin niya. Nag-usap kami tungkol sa daloy ng dugo at paggaling at nagsimula siyang uminom ng isang maliit na baso ng katas ng granada ilang beses sa isang linggo. Sa loob ng isang buwan, sabi niya, ay nakakagalaw na siya sa buong araw nang hindi nararamdaman na kailangan niyang umupo kada 10 minuto.
Para pong mas malinis ang takbo ng makina ng katawan ko, biro niya, at hindi siya nagkakamali. Sa isang clinical na pag-aaral, ang mga nakatatanda na uminom ng pomegranate extract bago mag-ehersisyo ay nag-ulat ng mas magandang tibay at mas kaunting pagkapagod ng kalamnan. Ipinakita pa ng isa pang pag-aaral ang pagbawas sa pananakit pagkatapos mag-ehersisyo na lalong mahalaga para sa atin na gustong manatiling aktibo ngunit kinatatakutan ang mga sakit na kasunod nito. Pero hindi lang iyan. Sinusuportahan din ng granada ang inyong mitochondria, mga maliliit na pagawaan ng enerhiya sa loob ng bawat selula ng kalamnan. Ang mas malakas na mitochondria ay nangangahulugang mas mahusay na makakagawa ng enerhiya ang inyong mga kalamnan na nagbibigay sa inyo ng mas maraming lakas at tumutulong na maiwasan ang pakiramdam na pagod kahit pagkatapos ng magaan na aktibidad. Paano nyo ma-enjoy ang granada nang hindi napapasobra? Mayroon kayong dalawang madaling pagpipilian. Una, uminom ng 100% purong katas ng granada. Walang dagdag na asukal at sa kaunting dami lang. Mga 4 hanggang 6 na onsa isang maliit na baso ay sapat na. O pangalawa, kainin mismo ang mga buto na tinatawag na arils. Maaari nyo itong ihalo sa ensalada sa yogurt o kainin ng direkta bilang isang nakakapreskong merienda. Medyo maasim ito, malutong at puno ng fiber na nagdaragdag ng benepisyo para sa panunaw at blood sugar. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-inom ng isang buong baso araw-araw. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng maliliit ngunit makabuluhang gawi sa inyong routine na banayad na sumusuporta sa inyong kalusugan. Sa granada bilang inyong kakampi, hindi lang ninyo pinapakain ang inyong katawan, pinapalakas nyo rin ang inyong lakas. At kung lakas ang pag-uusapan, baka magulat kayo sa susunod nating prutas. Ito'y kulubot. Ito'y kulay kape. At iniisip ng maraming tao na para lang ito sa panunaw. Ngunit sa katotohanan, nagtatago ito ng isa sa pinakamalakas na sikreto sa pagpapanatili ng kalamnan. Pagkatapos ng edad 60, ating buksan ito. Sa unang tingin, ang prunes ay maaaring hindi ang unang papasok sa isip sa usapan ng lakas ng kalamnan. Sa kanilang maitim at kulubot na balat at reputasyon bilang pantulong sa panunaw, madalas itong napapabayaan o kahit minamaliit bilang makaluma. Ngunit hayaan nyo akong magbahagi ng isang tahimik na katotohanan. Sa ilalim ng simpleng panlabas na anyo na iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na panlaban sa paghina ng kalamnan. Ang prunes o pinatuyong plum ay puno ng kakaibang kombinasyon ng mga antioxidant polyphenols at sustansya na tumutulong na protektahan ang inyong mga kalamnan mula sa pagkasirang dulot ng edad. At kapag pinag-uusapan natin ang mga taong may edad na 60 pataas, ang mga benepisyong ito ay hindi lang nakakatulong, sila ay mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang balanse sa pagitan ng pagkasira ng kalamnan at pagkukumpuni ng kalamnan ay nagsisimulang magbago. Ang ating katawan ay nagiging hindi na gaanong epektibo sa pagpapanatili ng lakas, lalo na kapag hindi napapamahalaan ang pamamaga at oxidative stress.
Tinutulungan ng prunes na ibalik ang balanse na iyon pabor sa inyo. Naglalaman ito ng mga sangkap tulad ng chlorogenic acid, neochlorogenic acid, at rutin mga malalakas na ahente laban sa pamamaga na nagpoprotekta sa tisyu ng inyong kalamnan mula sa tahimik na pinsala. Ang mga antioxidant na ito ay hindi lang nagpapabagal sa pagkasira ng kalamnan. Aktibo nilang pinoprotektahan ang mga kasukasuan at connective tissues na nagpapahintulot sa inyong mga kalamnan na malayang gumalaw. Ngunit heto ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ang prunes ay maaaring aktwal na magpasigla ng paglaki ng kalamnan sa pamamagitan ng paghikayat sa paglabas ng isang hormone na tinatawag na IGF-1 o insulin-like growth factor. Ang hormone na ito ay may mahalagang papel sa pagbuo at pagpapanatili ng mass ng kalamnan. Ipinakita pa ng isang pag-aaral sa laboratorio na ang prune extract ay tumulong sa mga selula ng kalamnan na lumaki at pinataas ang protein synthesis, ang proseso na ginagamit ng inyong katawan para kumpunihin at palakasin ang tisyu ng kalamnan. Ngayon, isipin nyo iyan. Isang simpleng pinatuyong prutas, isang bagay na maaari nyong itabi sa isang garapon sa inyong kusina ay maaaring tumutulong sa inyong katawan na bumuo ng lakas kahit sa inyong mga huling taon. Naaalala ko si Lola Margaret, isang masayahin at matalinong 75 taong gulang na nagsabing lagi siyang may pag-aalinlangan sa prunes. Hindi ba para lang yan sa problema sa banyo? Natatawan niyang sabi. Ngunit matapos magdagdag ng 5 piraso ng prunes sa kanyang almusal, tuwing umaga tinawagan niya ako pagkatapos ng 3 linggo. Hindi na po gaanong lumalangit-ngit ang mga tuhod ko. Pagkatapos ng aking paglalakad at hindi na ako gaanong napapagod pagsapit ng hapon. Sabi niya, para pong may naglangis sa mga bisagra ko. May siyensya sa likod ng kanyang karanasan. Ang prunes ay isa sa pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng boron, isang trace mineral na tumutulong sa inyong katawan na mas mahusay na magamit ang calcium, magnesium at vitamin D. Lahat ng ito ay mahalaga para sa lakas ng kalamnan at buto. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang panghihina ng kalamnan at osteoporosis ay madalas na magkasama. Huwag din nating kalimutan ang isa pang regalo ng prunes soluble fiber. Hindi lang nito sinusuportahan ang kalusugan ng panunaw, kundi tumutulong din itong patatagin ang blood sugar at kolesterol. Nangangahulugan iyan ng mas pare-parehong enerhiya sa buong araw. Wala nang biglaang pagbagsak sa umaga o matamlay na hapon. At ang pinakamaganda sa lahat, ang prunes ay napakadaling idagdag sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maaari nyo itong kainin diretso mula sa pakete, ihiwa sa inyong oatmeal, ihalo sa smoothies o ihalo sa mga mani para gumawa ng malambot at chewy na energy ball. Natural itong matamis, ngunit may mababang glycemic index na ginagawa itong isang ligtas na opsyon kahit para sa mga nagbabantay ng diabetes kapag kinain ng katamtaman. Kaya oo, bagamat ang prunes ay hindi magarbo o uso, sila ay tahimik na makapangyarihan. At minsan ang mga pinakasimpleng pagkain ang nagdadala ng pinakamalalim na lakas. Ngayon, dumako tayo sa isa sa mga pinakapamilyar na prutas sa lahat. Isang prutas na malamang ay kinakain nyo na mula pagkabata. Ngunit, ang maaaring hindi nyo alam
ay sa loob ng makulay nitong balat ay nagtatago ng isang natural na sangkap na maaaring makatulong sa inyong muling palakasin ang kalamnan sa bawat malutong na kagat. Malamang narinig nyo na ito. Mula pagkabata, isang mansanas sa isang araw ay pampalayo sa doktor. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang parehong mansanas na iyon ay maaaring makatulong na ilayo rin ang paghina ng kalamnan? Ang simpleng pamilyar na prutas na ito ay nagtatago ng isang tahimik na sikreto sa balat nito, isang makapangyarihang sangkap mula sa halaman na tinatawag na ursolic acid. At bagamat ang pangalan ay parang pang-agham, ang epekto nito ay napakalapit sa atin. Ang ursolic acid ay ipinakitang tumutulong na pasiglahin ang paglaki ng kalamnan at bawasan ang pagkasira ng tisyu ng kalamnan, partikular sa mga nakatatanda. Nangangahulugan ito na ang pagkain ng mansanas, lalo na kasama ang balat, ay higit pa sa isang masarap na merienda. Ito ay isang maliit na gawa ng proteksyon para sa inyong mga kalamnan, sa inyong balanse, at sa inyong kalayaan. Sa isang pag-aaral sa mga hayop, natuklasan ng mga mananaliksik na ang ursolic acid ay nakatulong sa pagbuo ng kalamnan at pagbabawas ng taba kahit sa mga sitwasyon kung saan normal na nawawalan ng lakas ang katawan. At ang mga paunang pananaliksik sa mga tao ay nangangako rin. Tila pinapataas ng ursolic acid ang antas ng IGF-1, ang parehong hormone na tinalakay natin sa prunes na may mahalagang papel sa pagkukumpuni at paglaki ng kalamnan. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Ang mansanas ay naglalaman din ng quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na sumusuporta sa inyong mitokondria, mga maliliit na pagawaan ng enerhiya sa loob ng bawat selula ng kalamnan. Kapag gumagana ng maayos ang mga mitokondria na iyon, mas mabilis makabawi ang inyong mga kalamnan, mas lumalaban sa pagod, at mas mahusay ang pagganap kahit sa mga pinakasimpleng gawain. Isipin nyo ito na parang pag-tune up sa makina ng inyong sasakyan. Sa mas malakas na mitokondria, maaari kayong maglakad ng mas malayo, magbuhat ng mga pinamili ng mas madali, at mag-enjoy sa mga libangan tulad ng paghahardin o pagsasayaw ng hindi napapagod. Naaalala ko pa si Lolo Henry, isang 79 taong gulang na retiradong guro na hindi kailanman lumiliban sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad sa kanilang lugar. Nang mag-usap kami tungkol sa lakas ng kalamnan at pagtanda, ngumiti siya at naglabas ng mansanas mula sa kanyang bulsa. Kinakain ko po ang isa nito tuwing hapon, balat at lahat. Sabi niya, pinapanatili akong regular, oo, pero sa tingin ko pinapanatili rin akong kumikilos. At hindi siya nagkakamali. Ang mansanas ay mayaman din sa pectin, isang uri ng soluble fiber na tumutulong na ayusin ang blood sugar at bawasan ang pamamaga, na parehong may banayad ngunit mahalagang papel sa pagganap ng kalamnan. Ang mas malusog na bituka ay humahantong sa mas mahusay na pagsipsip ng sustansya na nangangahulugang mas marami ang nakukuha ng inyong katawan na mga bitamina at mineral na kailangan nito para mapanatiling masustansya ang inyong mga kalamnan. Isa pang bentahe, yung mansanas ay madaling isama sa inyong pang-araw-araw na gawain. Maaari nyo
itong ihiwa sa inyong oatmeal, ipares sa almond butter para sa isang merienda na mayaman sa protina, o kainin lang sa hapon sa halip na kumain ng isang bagay na processed o matamis. Ngunit may isang mahalagang payo akong laging ibinabahagi. Huwag niyong balatan ang inyong mansanas. Ang karamihan sa orsolic acid na iyon ay nasa balat. Kaya hugasan itong mabuti, bumili ng organiko kung maaari at kainin ng buo. At kung binabantayan nyo ang inyong blood sugar, swerte kayo. Sa kabila ng kanilang natural na tamis, ang mansanas ay may mababang glycemic index, lalo na kapag kinain kasama ang balat at ipinares sa kaunting protina o malusog na taba. Nagbibigay sila ng tuloy-tuloy na enerhiya nang walang biglaang pagbagsak. Ang mas nakakatuwa pa, natuklasan ng pananaliksik mula sa University of Iowa na ang ursolic acid ay hindi lamang nakatulong sa kalamnan, pinabuti rin nito ang kontrol sa glucose at binawasan ang pag-iipon ng taba. Iyan ay isang tripleng panalo para sa malusog na pagtanda. Kaya sa susunod na humanap kayo ng merienda, isaalang-alang ang simpleng mansanas. Malutong makatas at madaling dalhin, ito ay isang maliit na powerhouse na nakabalot sa pula, berde o ginto. Isang prutas na tahimik na nag-alaga sa mga henerasyon, at maaaring ito mismo ang kailangan ng inyong mga kalamnan ngayon. Ngayong natuklasan na natin ang 5 pambihirang prutas na ito, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging kapangyarihan, oras na para pagsama-samahin ang lahat. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa impormasyon. Ito ay tungkol sa inspirasyon, tungkol sa lakas na nananahan pa rin sa loob ninyo. Magnilay-nilay tayo sa huling bahaging ito. Tumigil muna tayo sandali, huminga ng malalim at balikan ang ating mga natuklasan, dahil hindi lamang ito mga katotohanan at hindi lamang sila mga prutas. Sila ang inyong mga tahimik na kakampi, ang inyong pang-araw-araw na kasosyo sa lakas, sa pagkilos, sa pakiramdam na kayo pa rin ang dati. Ang abokado sa kanyang kremang yaman ay nagpapaginhawa sa pamamaga at nag-aalaga sa mga pagod na kalamnan gamit ang mabubuting taba at mahahalagang mineral. Ang tart cherry, maliit ngunit matapang, ay nagpapagaan sa pananakit na dumarating pagkatapos ng simpleng pagkilos, at nagbibigay sa inyo ng mas mahimbing na tulog para tulungan ang inyong katawan na muling bumuo sa magdamag. Ang granada na puno ng pulang rubing buto ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpoprotekta sa inyong mga kalamnan mula sa pagkasira sa bawat patak. Ang prunes sa kanilang kulubot na tamis ay gumigising sa kakayahan ng katawan na lumakas kahit sa edad na 74 o 75, at banayad na sumusuporta sa inyong mga buto at panunaw. At ang mansanas, ang pinakapamilyar sa lahat, ay naghahatid ng lakas sa bawat kagat sa pamamagitan ng ursolic acid at balat na mayaman sa fiber na matagal nang minamaliit. Hindi ito mga kakaiba o mamahaling sangkap. Sila ay naghihintay na sa inyo sa inyong lokal na pamilihan, nakatago sa mga estante na daan-daang beses nyo nang nadaanan. Ngunit ngayon alam nyo na ang kanilang potensyal. Ngayon nakikita nyo sila hindi lang bilang merienda, kundi bilang pang-araw-araw na kasangkapan para maibalik ang kinuha ng panahon at protektahan ang kung ano ang sa inyo pa rin. Nakikita nyo ang paghina ng kalamnan
ay hindi nag-aanunsyo ng may malalakas na babala. Dumadating ito ng tahimik, kaunting paninigas sa umaga, kaunting pag-aalinlangan sa pagbubuhat ng labada. Isang pakiramdam na ang inyong katawan ay nagbabago bumabagal. Ngunit hayaan niyo po akong linawin, ang pagbagal ay hindi katulad ng pagsuko. Nakilala ko ang napakaraming nakatatanda, mga pasyente, kapitbahay, kaibigan na inakalang hindi maiiwasan ang panghihina hanggang sa nagdagdag sila ng 1 o 2 maliliit na gawi. Isang dakok ng prunes sa almusal, isang hiwa ng abukado sa tinapay, isang malutong na mansanas sa hapon. At dahan-dahan, tuloy-tuloy nagbago ang mga bagay. Naramdaman nilang mas malakas sila, mas mahimbing ang tulog, mas may kumpiyansa sa pagkilos. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paggalang sa kanilang edad at pagbibigay sa kanilang katawan ng kung ano ang tahimik nitong kailangan. Kaya kung medyo pagod na kayo, medyo masakit ang katawan, medyo hindi na tulad ng dati, alamin niyo po ito, hindi kayo nag-iisa at hindi kayo walang kapangyarihan. Ang inyong lakas ay hindi nawala. Naghihintay lamang itong muling mapanumbalik sa bawat masustansyang kagat, bawat simpleng pagpili, bawat sandali ng pag-aalaga na iniaalay nyo sa inyong sarili. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito: ang pagpapalakas ay hindi isang malaking hakbang, kundi isang serye ng maliliit, tuloy-tuloy at mapagmahal na gawain para sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangan ng personal na tagapagsanay o isang mahabang listahan ng gagawin. Ang kailangan nyo lang ay ang pagnanais na magsimula at isang maliit na prutas sa inyong kamay. Bawat mansanas na kinakagat ninyo, bawat pag-inom ng katas ng cherry bago matulog, bawat kutsara ng granada, ang mga ito ay hindi lang mga routine. Ito ay mga maliliit na deklarasyon. Ako ay nagpapalakas pa rin. Nandito pa rin ako at mahalaga pa rin ako. Kaya't sama-sama tayong lumakas sa natural na paraan. Kumilos tayo ng may kagaanan, may karunungan at may kagalakan. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, kung nagbigay ito sa inyo ng pag-asa o isang bagay na susubukan mangyaring, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung alin sa mga prutas na ito ang paborito ninyo. Ibahagi nyo rin po ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring nangangailangan ng kaunting inspirasyon. At kung nais nyo pa ng mas maraming gabay kung paano bumuti ang pakiramdam at mamuhay ng mas masaya pagkatapos ng edad 60, mangyaring mag-subscribe po kayo. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo. Hanggang sa muli, alagaan po ninyo ang inyong sarili, katawan at kaluluwa.